mo lamang ang iyong mga mata upang siya ay mabalisa hanggat hindi siya makakatawag o hindi kanya makakausap. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng video sa gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking mga videos dito sa loob ng aking channels, mag-ingat po sa mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp upang makaiwas po tayo sa mga scam upang hindi rin masayang ang ating mga pera na pinapadala sa kanila. So, ayun po, gusto nyo ba na mabalisa ang inyong target kung hindi kanya matatawagan? Yung tipong matatakot siya, yung tipong ang dami niya nang iniisip, ang dami nang papasok sa kanyang isipan kung hindi kanya matawagan, yung tipong hindi siya mapakali kapag hindi kanya, hanggat hindi kanya makausap. So, ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae ito babae, and lalaki ito lalaki. Siyempre sa ating babae at lalaki na mag-partner, and pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR. Pwedeng-pwede po itong gawin. And syempre, hindi natin magagawa ang isang ritual kung wala tayong gagamitin. Meron dapat. So, ang dapat lamang nating ihanda dito is kailangan lamang natin dito ng kandila. So, kandila lamang. So, hindi kailangan na pula ang inyong gamitin, kundi gumamit kayo ng puting kandila or ano man ang kandila na meron kayo, wag lang yung itim. So, kahit anong klase at anong kulay ng kandila, pwede ninyong gamitin. And kailangan na pwede siyang bago or gamit na kandila. So, pwedeng-pwede po. So, ayun po. Siyempre, kailangan natin dito ng panindi. Ngayon, kapag ready na yung ating gagamitin sa paggawa ng ritual, kailangan na i-ready din po natin ang ating sarili. Kailangan na mag-isa lamang tayo at wala pong dapat na nakakaalam at hindi mo rin ito ipagsasabi sa kahit kanino. And syempre, kailangan na alam mo sa iyong sarili na ito ay makakatulong sa inyo. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit yung partner ninyo ay laging tatawag sa inyo. So ngayon, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. So ang gagawin mo lamang dito, una, syempre, sindihan mo ang inyong kandila. Sindihan mo ang kandila at kung ito ay nakasindi na, ilagay mo lamang sa iyong harapan, titigan mo lamang na nagmula sa inyong puso ang apoy ng kandila. So, dapat po yung pagkatitig ninyo sa kandila, sa apoy ng kandila, dapat yung mukha ni target ang makikita ninyo sa pagtitig ninyo sa kandila. Kailangan na nanggagaling po dito sa puso yung mga ginagawa ninyo. And ayun po, habang tinitigan ninyo ang kandila, dapat po ay binivisualize ninyo si target. Binivisualize ninyo, iniisip ninyo siya, ano ba yung ginagawa niyo sa ngayon, ano ba yung gusto ninyong mangyari, yung tipong mga positive, yung mga iisipin ninyo habang tinitigan ninyo ang kandila. And ayun po, mag-visualize kayo na yung mga good intention, yung gusto ninyong mangyari sa inyong relasyon na ito ay ikakaayos. And syempre, huwag ninyong hayaan na papasok sa isip ninyo na mga negative. Dapat positive lang lahat yung nasa isip ninyo. Ngayon po, kapag natitigan nyo na ito ng kandila at nag-visualize na kayo para sa kanya, ang gagawin ninyo, pumikit kayo. Pumikit kayo at isipin mo siya ng husto. Dapat yung pagkapikit ninyo, para bang nakikita ninyo yung mukha niya habang nakapikit kayo. Tapos, sambitin ninyo ng 7 ulit yung kanyang pangalan at apelyido. Hindi kailangan na lalabas or marinig yung boses ninyo. Kahit sa isip nyo lang. Sambitin ninyo yung kanyang pangalan at apelyido sa isip nyo lamang. Sambitin ninyo ng 7 ulit.
pangalan, apelyido, pangalan, apelyido, pangalan, apelyido. So, yun po ang gagawin ninyo sa isip lamang. Dahil yung isip natin is makapangyarihan. Kaya naman kung ano yung nasa isip natin, ano yung ginawa natin sa isip natin, yun po ang mangyayari. Kaya naman si target ay talaga namang hindi siya mapakali, talaga namang mababalisa siya dahil gusto niya na lagi kanya makausap, gusto niya na lagi kanya makasama, gusto niya na lagi kanya makita. Yun po ang mangyayari o yun po ang mararamdaman niya. Mas maganda na gawin mo ito gabi-gabi. Just po, gabi-gabi or araw-araw. Depende po sa inyo kung ano ang gusto ninyo, kung araw or sa gabi. Pero i-recommend ko po sa inyo, mas maganda na gabi ninyo siya gawin. Dahil yun po ang mga experience ko kapag sa gabi ko ginagawa, mas mabilis itong mapapagana. Yung tipong hindi matapos ang gabi, yung hindi maabutan ng umaga, talagang yung partner ko ay tatawag talaga sa akin, yung tipong hindi siya mapakali o hindi siya makatulog dahil yung isip niya is nasa sa akin lamang. So, yun po ang inyong gagawin. Ang kagandahan nito dahil pwedeng-pwede ninyo itong gawin sa kahit anong araw at kahit anong oras. Basta't nanggagaling lamang sa inyong puso ang inyong ginawa. So, ngayon, kung magtatanong ka saan or ano ang gagawin sa kandila pagkatapos, syempre patayin ninyo ang kandila at itago ninyo ito dahil pwedeng-pwede nyo po itong gamitin ang kandila kapag gagawa kayo ng ritual na kailangan natin ng kandila. So, ayun po. Sa mga gusto mo pa shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo. And sa mga may mga katanungan, mag-comment lang din po kayo sa baba para ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.